Alam niyo po, again, ang Panginoon, sometimes, magugulat ka sa way ng pagpapatatag niya sa atin. Hindi natin alam minsan, yung rejection pala na dinala sa atin, hinayaan ng Panginoon para patatagin ka. Ikalawa, you cannot be free without knowing how to forgive. Sino po naniniwala? Hanggat hindi mo pinatatawad yung taong nagkamali sa'yo, mananatili kang nakakulong sa pagkakamali ng taong yon. Naniniwala po kayo doon? Hanggat hindi ka natututong magpatawad sa taong nang iwan sa'yo, mananatili kang nakakulong sa pang-iiwan sa'yo ng tao na yon. At hanggat hindi mo natututunang patawarin yung tao na nang-reject sa'yo, mananatili kang nakakulong sa rejection ng taong yon. Unless na matutunan mong patawarin yung nagkamali sa'yo, doon ka palang magsisimula na makakalaya sa pagkakamali ng isang tao sa'yo. Unless na palayain mo yung tao na nanakit sa'yo, doon ka palang magsisimula na makalaya sa pananakit sa'yo ng tao na yon. At unless na patawarin mo yung tao na nang-reject sa'yo, doon ka palang magsisimulang makalaya sa rejection na ginawa sa'yo ng tao na yon. Alam niyo po, tandaan niyo, hanggat ayaw mong bitawan ang pagpapatawad, hindi ka bibitawan ng pagkakamali sa'yo. Hanggat ayaw mong bitawan ang pagpapatawad, hindi ka bibitawan ng sakit ng pagkakamali sa iyo. At hanggat ayaw mong bitawan ang pagpapatawad, hindi ka bibitawan ng sakit ng pang-iiwan sa iyo. Mananatili kang nakakulong sa sakit ng rejection, mananatili kang nakakulong sa sakit ng pang-iiwan sa iyo, ng pag-ayaw sa iyo at ng pananakit sa iyo, hanggat hindi mo binibitawan ang pagpapatawad. Tandaan niyo po, hindi panahon, hindi pagkakataon, at lalong hindi sitwasyon ang magpapagaling sa iyo at magpapalaya sa iyo. Ang pagpapatawad mo. Doon sa mga iniwan, ni-reject ng kapatid, ng magulang, ng asawa, kung gusto mong lumaya, magpatawad ka. So, another thing, ano yung dapat na maging response natin? Just to start a new beginning, despite of being rejected. Doon sa Genesis 32 o 39 verse 22, sabi doon, si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Sino po naniniwala? Pinakamagandang ganti sa nagkamali sa iyo, magsimula ka uli. Naniniwala po kayo doon? Kung meron mang nang iwan sa'yo, iniwan ka ng magulang mo, iniwan ka ng kapatid mo, iniwan ka ng asawa mo, pinakamagandang ganti sa kanila, magsimula ka uli. Ni-reject ka nila, magsimula ka uli. Alam niyo po, dun sa mga nanakit sa'yo, hindi nakita yung worth mo, hindi nakita yung halaga mo, pinakamagandang ganti sa kanila, magsimula ka uli. Why? Again, pansinin niyo si Joseph, despite of being rejected by his brothers, he chose to start anew at the house of Potiphar. And when he was rejected by the house of Potiphar, he chose to start anew at the prison cell. And when he was rejected by the cupbearer for almost 2 years, he chose to start anew, but this time at the palace. Pansinin nyo? Nung nireject siya, nung mga kapatid niya, nagsimula siya, pinili niyang magsimula doon sa tahanan ni Potiphar. Nung nireject siya ng tahanan ni Potiphar, pinili niyang magsimula doon sa bilangguan. At nung makalimutan siya ng cupbearer for almost 2 years, pinili niyang magsimula uli, pero this time, sa palasyo na.
What does it mean? Una, no matter where you are, you may still start a new beginning. Hindi dahilan na may nagkamali sa iyo para huminto ang takbo ng buhay mo. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Hindi dahilan na dahil may nagkamali sa iyo, hihinto na buhay mo. No! At sino po naniniwala? Hindi dahilan na may nakapanakit sa iyo, hihinto na buhay mo. At sino po naniniwala? Hindi dahilan na may nang iwan sa iyo para huminto ang takbo ng buhay mo. Why? Kasi nga ito ang totoo. Yun namang nagkamali sa iyo, hindi naman sila concerned kung magsisimula ka ba dahil nagkamali sila sa iyo. No. Wala silang pakialam kung magsisimula ka pa ba uli sa buhay mo o hindi na. Yun namang mga nanakit sa iyo, wala naman silang pakialam, hindi naman sila concerned kung magsisimula ka pa ba sa buhay mo o hindi na. Yung mga nang reject sa iyo, hindi naman sila concerned kung magsisimula ka pa ba uli o hindi na ng buhay mo. Kaya nga napaka-importante na maging malinaw sa iyo that no matter where you are, you may still choose to start a new beginning. Kahit nasa saan ka, kahit ano pa yung ginawa sa iyo ng isang tao, kahit gaano pa kalalim, kasakit yung ginawa sa iyo ng isang tao, pwede mong piliing magsimula uli. Alam niyo po, tandaan niyo, wala kang maipagpapatuloy nang hindi ka magsisimula uli matapos may magkamali sa iyo. Wala kang maipagpapatuloy nang hindi ka nagsisimula uli matapos may manakit sa iyo. At wala kang maipagpapatuloy nang hindi ka nagsisimula uli matapos may mang-iwan sa iyo. Ikalawa, no matter how people leave you, forsake you, you may still start a new beginning. Sino po naniniwala? Kahit sino pa nanakit sa iyo, pwede ka pa rin magsimula uli. Niniwala po kayo doon? Kahit iniwan ka pa ng magulang mo. Kung iyon yung naranasan mo, pwede ka pa namang magsimula uli. Kung iniwan ka ng asawa mo, pwede ka pa namang magsimula uli. Kung iniwan ka ng mga anak mo, pwede ka pa namang magsimula uli. Kung iniwan ka ng mahal mo, kahit gaano mo pa kamahal yan, pwede ka pang magsimula uli. What does it mean? Tandaan niyo po, wala naman talaga sa kung sino yung nang iwan sa atin kung makakapagsimula ka uli. Wala naman talaga sa kung sino yung nanakit sa iyo para makapagsimula ka uli. At wala naman talaga sa kung sino yung nakalimot sa iyo para hindi ka makapagsimula uli. Tandaan niyo po, hindi pinanlilimos ang pagmamahal. Tandaan mo, hindi pinanlilimos ang pag-i-stay ng isang tao sa buhay mo. At tandaan mo, hindi pinanlilimos ang relasyon. Ang pagmamahal, hindi dapat pinanlilimos. Ang pag-i-stay ng isang tao sa buhay mo, hindi dapat pinanlilimos. At ang relasyon, hindi dapat pinanlilimos. Kung talagang mahal ka, mamahalin ka. Kung talagang mag-i-stay sa piling mo, mag-i-stay yan sa tabi mo. At kung talagang para sa iyo ang isang relasyon, mananatili sa iyo. Do not beg for love. Don't beg for care, and don't beg for relationship. Huwag kang manlimos ng pag-ibig. Huwag kang manlimos ng pagmamahal. Huwag kang manlimos ng relasyon dahil pabababain mo ang pagkataong mo. Kahit hindi ka bigyan ng pagmamahal ng tao, may Diyos na magmamahal sa iyo. At may taong dadali ng Diyos para mahalin ka ng totoo. Kahit may mang-iwan sa iyo, huwag kang manlilimos.
ng panahon ng isang tao dahil may tamang tao na kayang magbigay ng tamang panahon sa iyo. Huwag kang manlilimos ng tamang pagpapahalaga mula sa isang tao dahil may taong kayang magbigay ng tamang pagpapahalaga sa iyo. Pinakapangit na magagawa mo para sa sarili mo, manlimos ka ng pag-ibig. Manlimos ka ng pagmamahal. Manlimos ka ng panahon ng isang tao na hindi kayang mahalin ka. Hindi kayang mag-stay sa tabi mo. Hindi kayang pahalagahan ka.